May nabasa ako sa comment section na hindi na raw siya takot mag for good dahil nakaka-inspire daw tayo. Huy! Tama yan, auntie. Tamang diskarte lang talaga. Samahan mo na ng sipag at tiyaga. Siyempre, dahil mahal ko kayo. Eto na, isi-share ko na ang recipe at paano ko ginawa ang kimchi na pwede niyong pagkakitaan at the same time kahit cravings lang yan, pwede mo nang gawin anytime. 2 kilo lang ito ng napa cabbage, mga auntie. Pwede nyo ring gawin ito sa pipino o kaya sa purong onion leeks lang. Bahala ka. Pwedeng ganito na yung slice, mga auntie, or slice nyo pa, tanggalin nyo lang yung parting matigas and then slice nyo lang 3 to 4 inches. Napakadali lang talaga gumawa ng kimchi, mga auntie. Yun nga lang, matrabaho at saka medyo mahabang proseso. Iba-iba din yung paraan ng paggagawa nila ng kimchi. So, eto naman yung way ng auntie. After natin mas-slice, hugasan lang muna natin yan, mga auntie, saka natin ibabad sa asin. Sa isang timbang asin, huy, wag ganun karami ang alat nun. Make sure nyo lang, auntie, na malagyan lahat ng asin. Huwag nyo namang damihan, yung saktong alat lang, ganon. Ibabad lang natin yan hanggang 3 oras o 4 na oras. Pero yung ginawa ko dyan, mga auntie, dahil wala nga akong blender, maghapong nakababad sa asin yan. Nagtunaw rin ako ng 1 kutsarang asin sa 1 basong tubig, saka ko ibinuhos. Saka natin tatakluban yan, mga auntie, para hindi lang awin. Huy, tatantsahan lang yung ginawa ko dyan, mga auntie. Yung iba pa nga, binababad nila yan overnight. Kailangan din natin dito ng carrots, spring onions, at saka radish. Huwain lang natin sa ganyan, mga auntie. Siyempre, yung ating sibuyas, bawang at luya. Every 30 minutes, mga auntie, kailangan din nating bali-baliktarin yung ating napa cabbage para lahat talaga nakababad sa asin. Ganitong texture nga yung kailangan natin, mga auntie. Tignan nyo, hindi na siya nababali. Ayan, bendable na talaga siya. After that, hugasan natin ng paulit-ulit 3 beses, mga auntie, saka natin pigain and then drain natin. Dahil andito ka pa rin, nanunood ka pa rin ng video ko, ay shout out sa iyo. O, di ba? Napakaswerte mo. Pag uwi mo ng Pinas, may pang nenegosyo ka na. Huy! Kailangan din natin dito ng peras, mga auntie, o kaya naman mansana. So, peras nga yung ginamit ko. And then, yung ating glutinous rice, ayan, kailangan lang natin magpakulo ng tubig. Pwede nyo rin namang i-mix na agad. Ang ginawa ko is nagpainit ako and then nagtunaw rin ako ng glutinous rice. Saka ko minix hanggang sa mag-sticky po yan. Gagawa na tayo ng paste. Kapag sticky na, mga auntie, set aside lang natin, papalamigin natin saglit. Tansyahin nyo lang din kung gaano karami yung gagawin yung kimchi kasi ganun lang din yung ginagawa ko, tansyahan. Ay na, mga auntie, shout out din sa mga followers, sulit followers ko dyan sa Canada. Aba, nakatutok kay auntie nyo. Lagi kayong mag-iingat dyan. Salamat sa inyong suporta. Pamangkin pala yan ng Uncle Jess nyo, mga auntie. Dito naman tayo sa pampalasa, mga auntie, sa blender o kaya chopper, mga auntie. Paghalu-haluin lang natin bawang, sibuyas, luya, yung peras, patis at saka konting alamang. Maraming spices, mga auntie, mas malasa, mas mabango, mas masarap. Yung patis naman, tansyahan lang, wag nyo nang masyadong damihan kasi nga nakababad na sa asin yung ating napa cabbage. Kung may plum extra kayo dyan, mga auntie, pwede kayong maglagay. Pero wala nga ako, kaya ang nilagay ko, brown sugar. After natin ma-blend, mga auntie, i-mix na natin dun sa ating ginawang paste kanina and then yung ating Korean chili. Saan nabibili? Sa Shopee lang yan, mga auntie. Search nyo lang, Korean chili. Marami na rin mga Korean shop, auntie, na nagtitinda ng mga Korean product dyan. Naglagay rin pala ako ng 1 kutsarang gochujang paste, pero kung wala, skip nyo na yun. Eto na yung exciting part, mga auntie. Kailangan lang muna nating mag-gloves dahil nga maanghang ito. Inuna ko na nga minix yung ating radish, carrots, at saka yung ating spring onion. Saka ko naman ibinuhos dun sa ating napa cabbage. Napaka-importanting i-mix natin itong mabuti na lahat ng ating napa cabbage ay malagyan ng sauce. Napaka-importante din na tikman nyo ito kung anong kulang. Kulang ba sa sugar? Kulang ba sa anghang? Basta ikaw na bahala, mga auntie. Nakadepende na yan sa panlasa mo. Napakasarap na side dish ito, mga auntie, lalo na't parating na yung Holy Week, bawal ang karne. So, ang sarap pa naman ito ipare sa mga prito-pritong isda. So, paano ba yan, mga auntie? Pwede na tayong magnegosyo. Anong pang hinihintay nyo? Mag-PM na at mag-order na, huy! Ikaw na OFW, kung takot kang mag-for good, ay naku, wag kang matakot, auntie. Maraming pwedeng pagkakitaan gaya nito. So, okay na yan, mga auntie. I-ferment lang natin yan ng 5 days. Saka natin ilagay sa ref. So, okay na yun, mga auntie. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video. Sharing is caring.